Eto po, sa totoo lang po, nag-react po si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot na may dalawang senador na isinangkot po dito sa war on drugs. Kailan pa po, no? Ito po ang katanungan naming mga simpleng mamamayang Pilipino. Kailan pa po naging masama ang lumaban ang pamahalaan sa droga? Dalawa lang po ang gagawin ng pamahalaan. Lalabanan mo ang droga o ipagtatanggol mo. Kailan pa po naging masama yung labanan ang droga? Bakit po itong mga katulad nila Dilima na tuwan-tuwa, nagbibigay ng mga kabi-kabilang statement ngayon, bakit po pinalalabas nyo na hero sila? Bakit nyo po sila pinalalabas na bayani? Bakit po nyo sila pinalalabas na kahanga-hanga yung ginagawa nila? Binabatikos nila, sinisiraan nila yung mga lumaban sa droga. Kahit kailan, hindi nyo po naringgan yung mga yan. Na binanatan po yung mga, kahit kailan po, hindi po nila binanatan yung mga nakikinabang po sa droga. Bakit kaya? Alam nyo po, paulit-ulit tayo, yung ating kasabihan, ang isda nahuhuli sa bibig. Kung hindi nyo po binabanatan, kahit kailan yung mga drug lords, etc. Tapos ang binabanatan nyo po, ay yung pong nagsagawa ng war on drugs. Sino po ang kinakampihan ninyo? Very obvious, di po ba? Kung sino po ang kakampi ninyo. Punya, bakit po siya nalulungkot? Kasi nga, dalawang senador yan eh. Hindi naman po kriminalidad yung ginawa ni Bongo tsaka ni Bato. Kung sila man po ay sumuporta kay Tatay Digong, kung sila man po ay sinuportahan nila yung hangarin ni Tatay Digong, masama po ba yun? Masama po ba ang war on drugs in the first place? Bakit po tayo tinatanggap po natin na pasamain ng mga katulad nila Dilima na nakulong po 7 taon? Bakit po tayo pumapayag na sila po yung may control ng narrative na masama ang war on drugs? Kahit kailan po hindi po masama ang war on drugs. May pagmamalabis ba? Meron. Dapat bang yung mga pulis ba na lumabis o sumobra sa pagpapatupad ng war on drugs, mga illegal na yung pagpapatupad ng war on drugs, dapat ba silang maparusahan? Dapat silang maparusahan. Paano mapaparusahan? AICC agad kayo. Tignan po ninyo yung mga naghabla. Sila Kian, pamilya ni Kian. May mga sinabi pa po, yung Kulot, alias Kulot. Nakatamo po sila ng katwiran ng katarungan. Bakit po? Nagsampa sila ng kaso eh. Dito po sa mga to, ayaw nila dun. Yun po talaga yan. Kaya po yung yung mga pro-ICC, wag na po nating iboto yung mga yan. May kapangyarihan po tayo. Napakamakapangyarihan po ng mga pro Duterte dahil napakalaki po ng boto natin. Kaya dapat yung mga yan ilista natin, no? Wag nang iboto magpakailanman, magpasawalang hanggan nang madala. Hindi po obra na mga anti-mamamayan na sila, binoboto pa rin natin. Okay, balik tayo dito kay Lacson. Sabi ni Lacson, naaawa daw, na nakakalungkot. Ang reaksyon niya po ay gusto po ni Lacson na kung maaari sana, irespeto yung local courts. Kung meron mga warrant of arrest ang ICC, dapat dumaan sa local courts. Tapos dapat may availability raw ng legal remedies sa mga senador.
at magkaroon daw ng aksyon ng Senate. Alam po ninyo, kayong mga senador, lalo ka na Lacson, okay naman yan, nalulungkot ka. Pero hindi po sapat na malungkot ngayon. Hindi po sapat na sabihin nyo lang nalulungkot kayo. Kasi, kamakailan lang pinaglaban ninyo si Tariela. Si Tariela po, pinaglalaban ninyo laban sa isang makapangyarihang bansa. Yung ginawa ni Tariela, ano ba yung ginawa ni Tariela? Kinarikature. Yung presidente na isa sa pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. Ginawang caricature ni Tariela. Sinuportahan ninyo si Tariela. Kahit pa nga napakalakas ng binabangga ninyong bansa. Ine-expect namin na yung kung kapwa nyong senador, yung ginagawa ng ganyan ng ICC, gusto nilang ipakulong. Ine-expect din namin na ipagtanggol nyo rin sila. Katulad ng pagtatanggol nyo kay Tariela. Ine-expect namin na meron ding senador na magsasabi sa ICC na get the F out. Meron ding senador na magsasabi na ipepersona non grata ninyo yung mga taga-ICC. Bakit? Kasi visibly, ito po ay hindi namang krimen ang ginawa ng mga kapwa nyo senador. Sumuporta lang sila sa war on drugs ni Tatay Digong. Sumuporta sila sa isang lehitimo, isang legal, isa pong legal na utos ng Pangulo. Sinuportahan po nila yung proyekto ng Pangulo na legal para sa mamamayan at lumulutas ng malaking suliranin ng bansa na may ugnayan sa krimen, may ugnayan. Napakalaki po ng problema natin ng droga nung dumating si Tatay Digong. Gumawa po siya ng paraan. At dahil po siya sa kanya pong pagbangga dito po sa malalaking tao ng gobyerno, si Tatay Digong ay hindi inalintana yung kanyang buhay. Hindi po mga simpleng tao yung binangga ni Tatay Digong. Romantic Moon, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Uy, uso pa kape. Lehitimo po, utos ng Pangulo. Kailan pa po masama ang lumaban sa droga? Never. ICC lang po at saka yung mga kasabwat ng ICC dito. Sila De Lima, sila Ontiveros, sila Conte, sila Trillanes. Sila lang ang mga nagsasabi na masama ang magkondak ka ng war on drugs. Hindi po masama ang lumaban sa droga. Di po ba? Alam po natin yan. Legit, natutuwa po tayo. Bakit po pinakamataas? Ang taas po ng rating ni Tatay Digong. Kasi isa po yan sa kanyang pinakamagandang proyekto. Tumahimik ang mga komunidad. Bumaba ng gusto ang krimen. Ang laki po ng binaba. Yung totoo totoo pong bumaba ang krimen. Ngayon, sabi-sabi lang, bumaba ang krimen. Hindi natin alam kung saan galing yung mga datos na yan. Samantalang mayat-maya tayo nakakabalita ng mga krimen. Ngayon, ang tanong ko, Senator Lacson, sapat ba na ikaw ay malungkot lang? Yung isang tao na gumawa ng kalokohan, huwag nyo nang pagtakpan si Tariela. Si Kiko nga, tinanong ni Cayetano Ikaw ba papayag ka, Kiko? Ikakarikature ka ng aking mga tauhan? Ano sagot ni Kiko? Hindi. So, hindi ka tanggap-tanggap sa inyong mga senador. At tanong ko sa inyong mga senador, katanggap-tanggap ba na lumaban ng presidente sa droga? Kung katanggap-tanggap po yan, bakit hinahayaan ninyo na parusahan siya
sa isang magandang gawain. Bakit binabaliktad natin? Kung sino yung gumagawa ng kabutihan para sa mga mamamayang Pilipino, siya po ang pinakukulong natin at sa ibang bansa pa. Okay. Sapat ba na malungkot ka lang, Lacson? Pangalawa ka sa pinakamataas. At ikaw kahit papano may utak ka. Wala na kaming inaasahan kay Senate President eh. Kasi pag kalaban niya mga Duterte. Kaya alam namin na hindi niya susuportahan si Bato at saka si Go. Kahit siya pa Senate President. Pero ikaw, malulungkot ka lang. Ang tapang nyo laban sa China eh. Sa ICC, bahagang buntot ninyo. Bakit? Anong meron sa ICC? Kung yung China, ang tatapang nyo sa China, bakit yung ICC, hindi tayo maging matapang sa ICC? Pag sinabi nilang may warrant of arrest sila, sino po ang may warrant of arrest sa ICC na pinakulong nila, dinala nila doon? Sila, tayo pa nagdala eh. Si Putin po, may warrant of arrest sa ICC. Dinala ba nila si Putin? Si Netanyahu ng Israel, may warrant of arrest. Dinala ba nila? Eto po tayo naharap ngayon. Ipahuhuli na naman. Ano po ang nagawa nilang kasalanan? Sumunod sila sa presidente? Sumunod sila sa legal na utos ng presidente? Baliktad na po pala talaga ngayon. Sumunod ka sa illegal na utos, hindi ka makukulong, yayaman ka pa. Pero sumunod ka sa legal na utos, hindi ka na yumaman, ipapakulong ka pa. Hindi pa sa Pilipinas. Gusto ka pang ipakulong sa ibang bansa. Ano na nangyayari sa atin? Bakit ganun? Kung sino yung mga gumawa ng mabubuti para sa mamamayan, lagi nyo tinatanong yung mga biktima di umano. Atin-atin lang po ah. Kung adik po mga anak niyan sinasabi nyong biktima di umano. Sa totoo lang po, mag-heart to heart kayo nung nabiktima. Kung saan sila mas masaya nung ang kanilang anak na sinasabi nilang biktima ay nabubuhay pa o ngayon. Magtapatan po tayo. Alam mo sinabi ni Tatay Digong, hindi na yan yung anak nyo, sinira na ng droga yan eh. Yung isa pong tao, kahit po gaano kabait, basta nasira na yung utak ng droga, iba na po yan. Hindi na po yan yung anak. At alam po yan ng mga taong may kamag-anak na drug dependent. Alam po yan ng mga tao na may kapitbahay na drug dependent. Huwag po nating gawing normal yung mga ginagawa nila Dilima, nila Rontiveros, nila Trillanes na masama ang ginawa ni Tatay Digong. Huwag po natin tanggapin. May kapangyarihan po tayo mga Duterte supporters. Ibasura po natin yung mga yan pagdating ng eleksyon. Opo, nasa atin po yung power. Para gusto nyo ba ganun? Gumawa ka ng mabuti, ipapakulong ka? Magnakaw ka? Kasabwat ka sa nakawan, wala ka? Ni kaso, wala eh. Yung alam nating mastermind, tinuturo na ng mga may kinalaman sa sindikato dyan, sa flood control. Tinuturo na siya. Bawal pong kasuhan man lang ng makakapal na mukha na dapat nag-iimbestiga. Pero hindi po sila nag-iimbestiga. Yung mga nag-iimbestiga po para ilantad yung mga magnanakaw, sila po yung mga nag-iimbestiga kunwari para lang mapawalang sala yung mga totoong magnanakaw. Thank you very much.
O bakit hindi na to moderator? Romantic moon rin to. Dalawa na romantic moon. Dapat sa mga senador, alam po ninyo, kapwa nyo yan senador, wala pong ginagawang kasalanan yan. Sila po ay, sila lamang ay sumusunod sa utos po ni Tatay Digong na presidente ng Pilipinas. Legal na utos man na mag-conduct sila ng war on drugs. Masama po ba yung tokhang? Kakatukin mo para pilitin yung tao. Kilala namin na ikaw ay drug dependent. Gusto naming magbago ka. Masama po ba yun? Ngayon po ba may kapalit po yung tokhang? Ayaw nyo ng tokhang. Ngayon po ba may kumakatok pa po sa mga drug dependent para pagbaguhin sila? Yung mga Duterte diehard haters natutuwa po sa ICC. Akala mo naman si Tatay Digong nag-conduct ng war against innocent civilian. War on drugs po ang pinatupad ni Tatay Digong. Layunin po ng war on drugs, iligtas tayo sa kapahamakan ng droga. Yung mga galit po, ulitin ko, yung mga galit po sa war on drugs ni Tatay Digong ay mga drug lords, drug pusher, at mga bayaran ng sindikato ng droga. Yan lang po.